Alright mga ka-alright, and welcome back to my channel. At ngayon ay magpapadala ulit tayo ng pera gamit ang online banking sa Al Rajhi Bank. So, katulad din nung ginawa natin dati, yun na nga, gagamit tayo ng online banking sa ating computers. Pero, hindi na po tayo mag-i-initial kasi yung tao na papadalan natin ngayon ay yun pa din yung dating pinadalhan natin. So, ang gagamitin natin ay Al Rajhi Bank Online Banking na ipapadala natin sa remittance. Okay? Alright, and welcome back to my channel, and this is James Latif. At kung bago ka sa channel na to, please hit the subscribe button and huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong tutorial na i-upload natin. Okay? So ngayon, ang pag-usapan natin at gusto kong i-share sa inyo ulit ay kung paano makakapagpadala ng pera gamit ang online banking account sa Al Rajhi. At ang gagamitin natin ay through remittance. So let's get started. Ngayon, pupunta ako doon sa Al Rajhi Bank para mag-deposit ng pera nung kasama nating katulong dito. Okay? So, let's go! Ayun, so nandito na tayo sa Al Rajhi Bank. Ayan, sa likod ko. Nakikita nyo, yan ang Al Rajhi Bank. So, bakit nga ba 2050 at hindi 2025 ang ihuhulog natin sa ATM machine? Kasi hindi po tinatanggap ng ATM machine ang bababa sa 50 real. So, kailangan 50 yung may huhulog natin. Pero hindi rin pwede na maghuhulog ka ng 50 lang na isang piraso sa ATM machine. Ang minimum na pwede mo may hulog sa ATM machine ay nasa 150 or 100 real. So kung bababa pa dyan, kung 50 lang, hindi po tatanggapin ng machine yan. Okay? So kaya, pero ngayon tatanggapin niya kasi marami naman, nasa 2050 nga. So tatanggapin ng machine ito. So after natin may hulog yan dyan sa ATM machine, lalabas na yan doon sa ating online banking account. Okay? So mamaya papakita ko sa inyo yan mamaya. So ngayon, pupunta na tayo sa ATM machine. So ang kagandahan nga pala ng online banking, kahit Friday, pwede kang magpadala ng pera. So kung yung sahod lang nung katulong na isa ay dumidiretso sa ATM machine ko, hindi ko na kailangan ihulog ito dito sa aking ATM machine. Pero dahil yung sahod niya ay tinatanggap niya ng cash, so binibigay naman niya sa akin ng cash din. So kaya ngayon hindi natin pwedeng ihulog to nang hindi natin may papasok doon sa ATM machine natin kasi online banking natin. Hindi natin maihulog to gamit ang online banking kung hindi natin may papasok muna ito sa ating ATM account. Okay? So, doon sa mga nagtatanong kung paano mag-add ng beneficiary sa remittance, kung napanood nyo yung unang vlog ko, ilalagay ko na lang dito. So, i-click nyo yan para mapanood nyo yung proseso kung paano mag-add ng new beneficiary sa remittance. Okay? So, kasi ang pag-add ng beneficiary sa remittance ay kailangan mo pa talagang pumunta sa Tahwil para mag-initial. Okay, so nasa video na yan, nasa unang vlog ko na yan, lahat ng information na kailangan nyong malaman about kung paano makapag-add at makapag-send ng pera gamit ang online banking Al Rajhi sa remittance sa Pilipinas. Okay, so ngayon pupunta na tayo sa ATM machine. Ayan, so naglalakad na tayo papunta sa ATM machine sa Al Rajhi Bank. Okay? So ito ang Al Rajhi Bank dito. So dito sa mga ATM machine na to, pwede kang maghulog ng pera. Diyan, no? So basta may ATM machine na may ganyan, pwede kang maghulog ng pera. Okay? Ayan. So unang-unang kailangan natin yung ATM card natin. Lalagay natin dyan sa ATM machine. Ayan. Tapos English. Kasi mahirap na kung Arabic. Ngayon lalagay natin yung password natin. Ayan. So dito may pagpipilian kayo. Yung
other option. So other payment, other operation. So mali. Wala itong ito pala ay cash withdrawal lang. Ayan. So mali pala tayo. Dapat pala ang hanapin natin yung cash and deposit. So ito cash withdrawal lang. So i-cancel natin. Kukunin natin ang ATM natin. So ayan, dito sa kabila. Ayan. Cash withdrawal and deposit. So dito natin ilalagay. So pwede tayo mag-deposit dito. Diyan sa ano na yan. So the same thing, English. And then yung password. And then hanapin natin yung deposit. Click natin yung deposit. Sorry, cash deposit are temporary unavailable. So unavailable dito. So try natin dito sa kabila. Ayan, so nandito tayo sa kabila. Kasi yung isa ayaw. So try natin dito. The same thing, English, and then password, and then deposit. Ayun. So please insert deposit. So ayan, nagbukas na siya. So ilalagay na natin yung pera. Ayun. So 2,050 po yun. So please wait while note are being processed. So sana po maliwanag itong video na to sa inyo. So 2,050 deposit amount. So click natin yung deposit. Ayun. So, naka-deposit na. So, kapag okay na, click nyo lang itong no. And then, lalabas na yung card ninyo. Ayun. Ayun, mga ka-right. So, simple lang naman mag-add ng cash or mag-deposit ng cash sa ATM machine. So, hanapin nyo lang yung cash and deposit. So, dito kasi sa kabila, cash withdrawal lang. So, walang deposit. Okay, so ngayon, pupunta na tayo dun sa ating computer para makapagpadala using Alraji Bank Online Banking. So let's go! Alright, so nandito na tayo ngayon sa ating Alraji Bank Online Banking account. So ngayon, pupunta tayo sa Transfer and then hanapin natin dyan yung Instant International Transfer. So ito po yung para sa mga remittance. So itong nasa taas niya, itong beneficiary, yan po yung mga beneficiaries nyo. At yung nandito naman sa taas, yung transfer, yan po yung magta-transfer kayo papunta sa mga bangko. Or ito po ay bank to bank. So yung dito sa pinakababa ay Instant International Transfer. So ito na po yung remittance. So i-click natin yan and then click natin yung transfer. After that, makikita nyo na yung inyong beneficiary. So ito po yung beneficiary natin dati na in-add natin. So, dun sa previous video natin, hindi pa siya existing sa ating online banking account. Pero dahil na na-add na natin siya dito sa ating online banking account, ay automatically na nandito na siya. So, every magpapadala na lang kayo sa taong ito or sa tao na in-add nyo, ay makikita nyo doon sa inyong international beneficiary transfer. Okay, so i-click nyo lang yung pangalan niya and then pwede na kayong magpadala. Okay, so ang unang-una natin i-fill up dito ay yung amount na ipapadala natin. Okay, so ang gusto nung kasama nating katulong ay ipapadala niya ay 2,000. So dito sa online banking account ay ilalagay natin yung 2,000 plus yung charge na
25 real. So, kapag itinype nyo dyan ay 2,000 lang, mababawasan pa po yung 2,000 nyo ng 25. So, kailangan, kung magpapadala kayo, i-add nyo na din yung charge doon sa amount na ipapadala nyo. Okay? So, maliwanag po yan. So, dito sa reason, type nyo lang yung family expenses at dito sa transaction tag, depende sa inyo kung ano nang ilalagay nyo dyan. Pwede yung general expenses. And remark, pwedeng remittance. Depende sa remarks na ilalagay nyo. Ayan. After that, i-click natin itong notify, i-check natin, at saka yung KSA rules at i-check natin yan. After that, i-click natin yung proceed. Ayun. So, bago nyo i-click itong confirm, i-review nyo muna yung itinype nyo na mga details, kung tama ba. Okay? So, ayun. Chinek ko at tama lahat. So, 2,000 is nagkakahalaga siya ng 27,074 pesos and 25 centavos sa Pilipinas. So, ang exchange rate natin ay 13.37. So, ang fee amount pala ay 19 real, hindi pala 25. Pero okay na yon. At kapag na-check nyo na at tama yung lahat ng mga details, pwede nyo nang i-click yung confirm. Ayun. So, kung makikita nyo, your request has been submitted successfully. You will be notified once the transaction is proceed. So, magno-notify po sila doon sa inyong Gmail na konektado sa inyong online banking account or pati doon sa inyong mobile number na konektado din sa inyong online banking account sa Alraji Bank. Okay? So, ito po ay Transfast Cash Pickup. So, before nyo i-close ang page na to, pwede nyo i-screenshot yung mga nandito. So, yung secret number ay nandito sa pinakababa. So, kung nakikita nyo, yung secret number ay nandyan. So, pwede natin yung i-screenshot. Ayun. So, please go to any location of Transfast Cash Pickup to collect money. Dear customer, please note down the secret number and payout location and send it to your beneficiary to collect the funds. So, ibig sabihin, ibigay nyo lang itong secret number sa kanila. Pwede na nilang makuha sa any Transfast Cash Pickup sa Pilipinas. Okay, so I think marami pong mga Transfast Cash Pickup sa Pilipinas. Kahit siguro, kahit sa Cebuana, meron din yan. Kung nasabi ko kanina na hindi pwede sa Cebuana, kung may Transfast Cash Pickup naman sa Cebuana, ay pwede nilang makuha yung ipinadala yung pera. Okay, so maliwanag po yan. Transcash Pickup. Okay, so hindi po nasabi dyan na Cebuana, Western Union, or M. Loelier. Ang nasabi po dito ay Transfast Cash Pickup. So, any branch ng Transcash Pickup ay pwede pong makuha ang pera na ipinadala nyo. Okay? So, I think siguro sa Western Union, meron ding Transfast Cash Pickup dyan. Sa M. Loelier and Cebuana ay the same thing. Meron din. Okay? So, maliwanag po yan. So, now, click natin itong save. Ayan. And then send. Send again. And then click natin yung finish. Ayun. Then magla-log out na tayo. Ayun, so ganoon lang po kasimpleng magpadala ng pera gamit ang Alraji Bank online banking account at ipapadala sa remittance sa Pilipinas. So yun nga lang, hindi po katulad nung unang vlog natin na nag-initial pa tayo doon sa Takwil. Hindi na po kasi yung pinadalhan natin na tao ay yun pa din. So nandito na siya sa system ng ating online banking account. So naka-register na siya. So, kung hindi pa naka-register yung papadalhan nyo, yun na nga, panoorin nyo lang yung unang vlog ko about kung paano mag-add ng new beneficiary na gagamitin natin ay remittance. So, ilalagay ko na lang yung link ng video na yun dyan sa description. I-click nyo lang para mapanood nyo kung paano mag-add ng new beneficiary gamit ang online banking sa Alraji papunta sa remittance sa Pilipinas. Okay? So, take note po na ito pong transaction na to ay pwede nilang makuha sa any Transfast Cash Pickup sa Pilipinas.
So hindi po nasabi dito na M. Loelier or Cebuana or Western Union. So ang nasabi ko kanina na sa Western Union lang ito nakukuha, maaaring pwede po, pero mas mabuting hanapin nyo yung or sabihin nyo sa beneficiary nyo na hanapin nila ang Transfast Cash Pickup sa Pilipinas. So I think yung mga Transfast Cash Pickup ay naka-attach yan sa mga remittances, any remittances sa Pilipinas, kagaya ng Palawan, Cebuana, M. Loelier, and Western Union. So i-try nyo lang pong itanong, okay, at sabihin nyo ay Transfast Cash Pickup. Okay, so maliwanag po yan. So maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, please hit the like button and subscribe to my channel. And as usual, this is James Latif, and welcome to my channel.